Magandang araw mga bata, narito na ang ating sunod na aralin sa GMRC ngayong quarter 1, week 4. Balikan natin. So natatandaan pa ba ninyo ang ating lesson na nakaraan tungkol sa kay Mia at sa tula na ako ay magtitipid. So punan natin ang patlang, bigkasin muli natin ang tula na pinamagatang ko ay magtitipid, punan ang patlang ng mga nawawalang salita. Ako ay magtitipid, pagkain, tubig, matalino, kuryente. Magtitipid. Ang pagtitipid ay mahalaga, blank, paggamit. Mataling paggamit ng tubig at kuryente ay isasagawa, maging sa pagkain, kumuha ng sapat, walang maaksaya, iyan ang dapat. Ulitin nga natin. Ako ay magtitipid. Ang pagtitipid ay mahalaga. Matalinong paggamit ng tubig at kuryente ay isasagawa. Maging sa pagkain, kumukuha ng sapat, walang maaksaya, iyan ang dapat. So, tingnan ang mga larawan at sagutin ng pasalita ang mga tanong. Anong ginagawa kaya nila? Okay, sila ay nag-aayos ng mga gamit nila sa paaralan. Siya naman, anong ginagawa niya? Nag-aayos siya ng mga libro o aklat. Ano naman ginagawa niya? Inaayos niya ang pencil case niya. Siya, pinapatay niya ang, ilaw. Okay? Siya naman, pinapatay niya ang electric fan. At pinapatay naman niya ang gripo. So, alin sa mga larawan na nagpapakita ng batang nagtitipid? So, halos lahat to, di ba? So, iba't iba silang ng paraan ng ginagawa upang makapagtipid. Yan. So, mahalaga ang pagtitipid. Tatanong ko ulit, mahalaga ba ang pagtitipid? Siyempre. Nung mga ilang araw na tayo nagtatalakay ng pagtitipid. Ano? Yan. Tsaka isa pa, halimbawa, itong electric fan, hindi nyo isinara, maaari yang masira kasi mag-overheat yan. Ganon. Tapos, pag di natin napatay ang tubig, maaaring bumaha sa loob ng ating bahay. So, nais mo bang tularan ng mga bata sa larawan? Bakit? Kasi ito ay isang magandang gawain, so dapat tularan natin sila. Kapag inayos natin ang ating gamit, hindi magiging magulo, hindi magkakagusot-gusot yung mga papel, notebook, Tapos alam natin kung saan nakalagay. Alam natin kung may nawawala pag maayos ang ating gamit. So, nais kong basahin ninyo ang sumusunod na salita. Lapis, papel, pagkain, tubig, kwaderno. Pag sinabing kwaderno, ito ay notebook. Kuryente, pagtitipid, matyaga. So sa araw na ito, inaasahang inyong mailalapat ang mga paraan ng pagtitipid. Halimbawa, pagtatabi ng pera at maipaliwanag ang inyong sariling paraan ng pagtitipid na makakatulong upang matugunan ang inyong pangangailangan. Yan, hindi na natin gagawin yung pangkatang gawain kasi tayo ay nasa online. So tayo ngayon ay magkakaroon ng maikling dula-dulaan. Okay, pero babasahin ko na lang yung script ng dula-dulaan, okay? Pagkatapos ng recess ay nagsimula na sa pag-aaral sa GMRC ang klase ni Binibining Perez. Sabi ni Bining Perez, mga bata, ang paksa ng ating aralin ngayon ay tungkol sa mga sariling paraan ng pagtitipid. Handa na ba kayo para sa ating pag-aaral? Opo, Binibining Reyes! Maayos na umupo at nakinig ng mabuti ang mga mag-aaral. Sino sa inyo ang marunong magtipid? Paano mo ito naipakita sa iyong tahanan? Tumaas ng kamay ang nais sumagot. Tumaas ng kamay si Ron. Opo, ma'am. Pag hindi na po ginagamit ang ilaw, telebisyon o electric fan ay ako po ang taga-switch off. Kailangan ko pong gawin ang mga iyon para hindi tumaas ang konsumo namin ng kuryente. Sabi ni Binibining Perez, mahusay Ron. Sino pa ang marunong magtipid? Pakinggan naman natin si Liz. So, nagtaas ng kamay si Liz. Ma'am, tinutulungan ko pong maghugas ng plato ang aking ate ay gumagamit kami ng palanggana at hindi namin pinaglalaruan ng tubig. Ayon naman kay Liz, iniipon po namin ang mga pinagbanlawan para ipandilig sa aming mga halaman. Kaya naman,
mababa lamang ang halaga ng binabayaran naming tubig. Mahusay, Liz. Paano mo naman ginagawa ang pagtitipid ng mga gamit sa paaralan? Pakinggan natin si Sam. Tumaas ng kamay si Sam. Iniingatan ko po ang aking lapis papel, kwaderno at iba pang gamit. Inilalagay ko po ito sa tamang lagayan para hindi masira agad. Naiipon ko pa po ang perang ipampibili ko sa mga ito. Tama ang sagot. Tama ang inyong sagot. Kung ganoon, ano ba ang kahulugan ng pagtitipid? Ayon kay Ron, ang pagtitipid po ay maingat at matalinong paggamit ng yaman o resources upang maiwasan ang pag-aksaya at magkaroon ng ipon para sa hinaharap. Mahusay ang inyong tugon, Ron. Sa pagkakataong ito ay kunin ang inyong batayang aklat sa GMRC at buksan sa pahina 10. Suriin ang mga larawan, ang sabi ni Binibining Perez. Nagpatuloy sa pagsusuri ang mga mag-aaral ni Binibining Perez tungkol sa pagtitipid. Ano ang natutunan ninyo sa ipinakitang dula, sa narinig nyo na binasa kong mga kwento? Okay, so doon pinakita ang iba't ibang paraan ng pagtitipid na ginagawa ng mga bata. So dapat ba natin silang gayahin? Siyempre, dapat natin gayahin. So nais kong tingnan niyo muna muli ang mga larawan. Ano ang ginagawa dito? So inaayos ang mga gamit. O yan. Kasi pag maayos ang gamit, hindi magugusot-gusot yung papel, notebook, at matitipid natin ito. Kasi kapag nagusot na, minsan ayaw ng gamitin tapos itinatapon na lang. O tandaan nyo, ang ginagamit sa paggawa ng papel ay mga puno. So kung marami tayong aaksahin, maraming puno ang mapuputol. O eto, inaayos ang aklat, hindi ibinabato, hindi kung saan-saan nilalagay. Kasi maaari din tong masira kapag hindi natin inaayos. Ito naman, inaayos niya ang mga lapis. Inaayos ang pencil para hindi ito maputol. Kasi kung basta lang natin ito ilalagay sa bag, laging may tendency na ito ay maputol, tapos tatasahan na naman natin. Tsaka para hindi wala. O, ito naman sa kasunod, pinapatay niya ang ilaw para makatipid sa kuryente. Pinapatay naman niya ang electric fan para din makatipid sa kuryente at hindi masira ang electric fan. Kasi pag sobra ito ng gamit, hindi napatay, pwede itong mag-cause ng sunog. So ano-ano ang mga paraan na ginawa ng mga bata upang makatipid? So una, inayos ang gamit sa paaralan, inayos ang aklat, inilagay ang mga lapis sa pencil case, pinatay ang ilaw at pinatay ang electric fan. So mahalaga ba ang pagtitipid? Uulitin natin, syempre po, mahalaga po ang pagtitipid para makasave tayo o makaipon tayo. Para sa hinaharap, may magagamit tayo sa oras ng pangangailangan. So imbis na ibayad sa kuryente, halimbawa may nagkasakit, meron pa kayong pambili ng gamot. So nais mo bang tularan ng mga bata sa larawan? O dapat lang talaga na sila ay tularan. So gawain niya ng isang mabuting bata. Ngayon mga bata, may babasahin akong mga sitwasyon at ibigay ang inyong tugtog. Bagong bili ang iyong mga kwaderno, nais mong tumagal ang mga ito, ano ang dapat mong gawin? So, iilagay ng maayos ang iyong kwaderno sa iyong bag. Pagkatapos, dapat sulatan yung harap at likod ng iyong notebook, no? Para hindi nauubos ka agad, tapos huwag ka mag-drawing ng kung ano-ano na hindi naman pinapagawa ng guro para hindi nauubos ka agad ang pahina ng iyong kwaderno. Number 2, panahon ng tag-ulan, papasok ka sa paaralan, inayos mo ang iyong mga gamit. Anong dapat mong gawin sa iyong papel para hindi mabasa? Okay, ayan. So, pwede ilagay niyo sa gitna o isarado niyo mabuti ang inyong bag. At kung sobrang lakas ng ulan, huwag kayong susugot sa ulan. Huwag niyo pati ipapatong kung saan-saan ang bag niyo paglabas niyo sa paaralan. Okay? Dumating ang lola at lola mo galing sa ibang bansa. Binigyan ka nila ng 5 pirasong lapis. Anong gagawin mo? So, dapat itabi mo muna yung iba at huwag mong tatasahan lahat. O, para naman meron kang magagamit pag naubos na yung isa. Kasi pag ginamit niyo yung lahat, o mamaya, hindi mo makita yung isa mong lapis, kinuha mo yung isa pa.
Tas 'di mo naman makita yung isang lapis, sabi mo marami ka pa naman hindi mo na hinanap, ginamit mo na yung isa, so mabilis itong mauubos. So, ang pagtitipid ay isang magandang ugali na dapat nating gawin sa pang-araw-araw nating gawain sa ating tahanan at sa ating silid-aralan. Hindi lang pera ang tinitipid, hindi lang pera ang iniipon, no? Yan. So, maaari tayong magtipid ng kuryente, tubig, pagkain, mga gamit sa paaralan. So, anong nararamdaman o damdamin mo habang ginagawa ang mga gawain mo habang nakikinig kay teacher? Nakikinig ba kayo? So, dapat pahalagahan niyo talaga ang pagtitipid. Ano? O maging masaya tayo pag tayo nagtitipid. Ano-ano ang mga natutunan niyong isinagawa, pagtugon at talakayan? So, natutunan niyo dapat na maging aware tayo sa ating paligid, sa paaralan man o sa bahay kung may mga hindi ginagamit na di kuryente, patayin. At dapat din na kayo ay kukuha lamang ng sapat na pagkain, 'no? Kapag kayo kumakain para walang naaksaya. Mahalaga ang pagtitipid dahil nalililang nito ang ating pagiging ang sariling paraan ng pagtitipid ay makatutulong upang matugunan ang mga pangangailangan. So, sagutin natin, ayan, ang mga sumusunod. O, check at X. Matipid si Jeff. Nagre-recycle siya ng kwaderno, katulong ang kanyang kuya dyan. Ginagamit nila ang mga natirang pahina ng mga lumang kwaderno. So, yun ay check ang number 1, okay? Tuwing umuwi si May sa kanilang tahanan galing sa paaralan, ay pinupunit niya ang mga pahina ng kanyang kwaderno. O, tama ba? O, check or X ba yung pinupunit? So, X yun. Next, maayos na inilalagay ni Ben ang kanyang lapis sa kanyang pencil case. Iniingatan niya itong huwag mahulog upang hindi mabali o maputol ang dulo. So, ito ay check. Ginagamit muna ni Roda ang magkabilang bahagi ng pahina ng kanyang notebook o kwaderno bago magbukas ng bagong pahina. Ginagamit din niya ang kabilang bahagi ng papel bago ito ipunin at ipagpili. Okay, o yan ay check. Pinaglalaruan ni Kay ang kanyang lapis. Sobra din siya sa pag-ikot ng lapis sa pantasa kaya laging napuputol ang dulo nito. So ito ay X. So hanggang dito na lang ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!